Nakakainis. Palayas na natin ang Betsy na yan eh. Tapos ngayon pabalik na naman siya dito sa bahay. Mas binantayan ko si Daddy eh. Mahal, hindi na bata ang daddy mo. Nakapag-desisyon na siya at yun ang paninindigan mo. Naman, hindi ko matatanggap yun. I have to convince him na mali yung desisyon niya. Ako, sabi ko siya. Hindi. Wag. Huwag mo siyang kausapin ng ganito ang sitwasyon. Magmamatigas lang yun. So ano gagawin ko? Hahayaan ko na lang? Hindi sa ganun. Pero huwag mo siyang banggain ngayon. Ibahin mo atake mo. Kausapin mo siya ng kalmado, mas makikinig siya sa'yo. Mas masasabi mo lahat na saloobin mo. Boss, cheers tayo. Oh, cheers. Tika mo na, wala pang laman. Paano yung boss? Tuloy na ang kasal. Okay na ba si Betsy at saka si Gina? Alam mo, wala naman problema kay Betsy. Wala naman problema si Betsy kay Gina. Yung problema si Gina kung minsan sobra na eh. Eh boss, bakit hindi mo kaya tingnan yung punto de vista ni Gina? Dahil silang magkaibigan. Pakakasalan mo ngayon yung kaibigan niya. Siyempre mag-aalinlangan yun. Sabagay. Baligtarin kaya natin ang pangyayari, boss. Pagpalagay na natin si Gina ang ma-inlove doon sa mga kumpare mo. Papaburan mo kaya ito? Nung iniwalayan ako ni Betsy nung umalis siya. Aminin ko, nalungkot ako. Siyempre, miss ko siya. Doon ko nakita yung halaga ni Betsy sa akin. Sana maging masaya ka, boss. Bakit ayaw mo kay Betsy? Hindi naman sa ganun, boss. Alam mo, nung maaga mamatay si Mang Minda, masyado ko nalungkot. Dumating si Betsy. Nalagaan ka niya. Tinulungan ka niyang bumangon. Di ba parang katulad ng basketball yung boss? Magre-rebound ka. Sabagay, ganun nga siguro yan. Patong-patong na, isa na rin yun. Pero alam mo, na-appreciate ko talaga si Betsy sa lahat ng ginawa niya sa akin. Pero minsan, nainis lang ako dun sa mga ginawa ni Gina at saka ni Gerald sa kanya. Naawa ako. I want to give her a second chance. Gusto kong ituloy yung mga dreams niya. Gusto kong ma-fulfill niya yun. Hindi ko siya pwedeng iwan eh. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Yan, boss, ganyan nga yun, love. Ganyan din ba yung nararamdaman mo kay Mang Minda? Hindi. Iba yung kay Minda. Mahal ko siya. Alam mo, Bidoy, naniniwala ako na minsan lang mangyari yun sa buhay ng isang tao. Dad? Pwede mo tayo mag-usap? Boss, medyo inaantok na ako. Tinamaan yata ako doon sa ininom natin eh. Mauna na muna ako matulog. Okay, Bidoy. Gina, kung aawain mo lang ako, bukas na tayo mag-usap. Pwede? Daddy, kita aawayan. I promise. Let's just talk about this calmly. Naguguluhan lang ako, Dad. Akala ko nakapag-desisyon na kayo na maghihiwalay na kayo ni Betsy. Bakit mo nagbago isip niyo? First of all, hindi nagbagong isip ko. Naalala mo, ikaw nga naghamon kay Betsy, sinabi mo sa kanya na kung mahal niya ako, iiwanan niya ako. So, galing yun eh. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo kay Betsy. Napakabait ni Betsy. Ba't di mo nakikita yun? Because I know a different side of her, Dad. Matagal na kami magkakilala ni Betsy. She has different sides. She can be loyal, yes. Ipaglalaban ka niya pag kailangan, yes. Masaya siya kasama, masarap siya kausap. She's charming and she's funny. And she's always the life of the party. Siguro alam mo na lahat to, Dad. But she can be selfish, too. And may pagkainggitera siya. You know, when you used to send me balikbayan boxes, nag-i-expect siya na bibigyan ko siya. And kapag hindi niya nakuha gusto niya, magagalit siya sa akin. Lumaki siya ng parating kapos, intindihin mo na lang yon. Dad, that's all I've ever done for Betsy. Lagi ko siyang pinagbibigyan sa gusto niya. She has a way of manipulating you. Actually, that's why I married Gerald. Kasi pinilit niya ako, Dad.
Ginilt trip niya ako para pakasalan ko si Gerald. She can be ruthless. Maybe hindi mo pa nakikita pero masama magalit si Betsy. Hindi siya marunong magpatawad. Pero pinatawad kayo ni Gerald, di ba? Dad, she's just saying that. But it's not true. She's lying. Don't be judgmental. People change, Gina. Yes, Dad. Nandun na tayo. People do change. Pero hindi si Betsy. Dad, please, makinig ka sa akin. Don't marry her, please. And then what? Anong gusto mo? Umuwi lang tayo ng Amerika. Makakasama na naman yung mga taong cold, mga walang pakialam. Anong uuwihan ko doon? Trabaho lang. Yun na naman. Dad, nandun naman ako. But you have a family. Meron kang mauuwihan, you'll be happy. But how about me? Saan ako uuwi? Sino uuwihan ko? I'll be lonely. Mag-isa lang ako. Yan ba ang buhay na gusto mo para sa akin? Malungkot, Gina. Malungkot ang nag-iisa. Dad, of course not. Siyempre, I want you to be happy. Ang nagpapasaya sa akin ay si Betsy. Dad, I don't like this. Pero kung si Betsy ang nagpapasaya sa'yo, then I want that for you. Thank you. Thank you. But, I think we need to make sure na totoong mahal ka ni Betsy. And the only way that can happen is kung mag-sign siya ng prenuptial agreement. What? Prenup agreement? Dad, wala siyang masamang balak. This shouldn't be an issue for her. Right? Okay. Kakusapin ko ang lawyer natin tungkol sa mga papeles na yan. I can help you with that, Dad. Dad, I have another request, sana. Is it okay if you delay your marriage kahit konti lang? Hanggang sa matapos lang yung babang luksa ni Mommy. Let's just give her a little bit of respect. Of course. Of course. Thank you, Dad. Na-cancel ko na yung flight natin sa States. Nakausap ko na rin si Debbie tungkol dito sa desisyon natin ng pag-stay dito. Mal, thank you, And thank you for understanding. Di pa rin ako makapaniwala na pumayag ka na ikasal si Betsy at ang daddy mo. Wala akong magawa. Ito desisyon ni Daddy. At least pumayag siya na palipasin muna namin ang babang luksa ni Mommy. That's 6 months. Pero ikakasal pa rin sila. Hindi magtatagal ang pagpapanggap ni Betsy ng 6 months. Lalabas din ang totoong ugali niya. Hihintayin natin yan para si Daddy na mismo magpapalayas sa kanila. Oh, Gina. Gina, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa pag-intindi sa amin ng daddy mo. Sa pag-accept sa akin. Wala naman ako magawa, Betsy. Kahit na na-appreciate ko pa rin yun. Hayaan mo, papatunayan ko sa'yo na mali lahat ng iniisip mo sa akin. Mahal ko talaga ang daddy mo. Sana nga magawa mo yan. Sige na. Makita tayo sa taas. Pauusap pa mga punta itong kwentuhan na to. Let's go. It's good to be back. Welcome home.